aware, Mr. Speaker? Oh, you are aware, Mr. Speaker. Thank you. If you are aware, Mr. Speaker, then what was the purpose of the privileged speech? I don't know if my distinguished colleague was... Malakas po sa Senado. Baka pwede po sila pong sabihan ninyo dahil wala po tayong counterpart sa Senado. Tapos na po tayo sa amendments natin. At yung pong privileged speech niyo kanina, pagtanggal po ng media, personalities, pag dumarating ang inventory time, pag mayroong babaybas, wala na po sa posisyon. Ayun na nga mga kababayan, dito sa video na to, mapapanood ho natin kung paano sinupalpal nitong si Congressman Richard Gomez, itong si Erwin Tulfo. No? At dito rin sa video na to, papanoorin ho natin. Talagang ibang klase yung popularidad ngayong mga panahon na to nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Pinagkaguluhan ho siya ng ating mga kababayang OFW dyan sa Hong Kong. Pero yan, panalo, Marcoleta. Alright, welcome back to my channel mga guys. At yun nga, no? Itong si Erwin Tulfo, nagpag-grandstanding na naman dito sa Kongreso mga guys. Alam naman na itong Amerikano. Amerikano ito eh. Kasi ang yabang pa sa mga accent niya, no? Mahilig talaga ito sa mga... Alam mo na, ano bang ibig mo sabihin, Tulfo? Na ipamamukha mo talaga na you are so proud na Amerikano ka, tapos sinayupa ka, ibuboto ka namin. Para sa akin, hindi ko talaga ito ibuboto. Pero itong tao to kasi, lagi ito number 1 sa survey para sa senatorial. Ito, mukhang nagmamagaling dito. Nasupalpal po ni, Richard Gomez. Matalino po ito si Richard Gomez. Saludo ako dito sa talino po ni Richard Gomez. Parang mas bagay pa yata itong si Richard Gomez na diyan sa Senado kontra dito kay Tulfo. Itong mga brothers na mahiling magpag-grandstanding, no? Alright, pakinggan natin ito si Tulfo at saka itong si Richard Gomez mga guys. At saka shoutout ito kay PH Update. Let's go. Move that we recognize the Honorable Richard Gomez of the 4th District of Leyte for his interpellation. The Honorable Richard Gomez is recognized. Thank you, Mr. Speaker. I would like to find out from the good congressman if you are a member of the Anti-Drugs Committee. No, I am not, my distinguished colleague. I am not a member of any committee right now since I am part of the deputy majority group, Mr. Speaker. And if you are... Diba? Ang yabang. Part talaga siya sa majority. Majority ka talaga. Oo, diba? Kitang-kita naman namin eh. Panay ang sunod mo dun sa puwet ni Tambalostos. What were you again, Mr. Speaker? Deputy Majority Floor Leader, Mr. Speaker. masyado mo kasi pinakakaslang, anak ng towa. Masyado itong mga Tulfo na to, pag nagsasalita kayo, nasa Pilipinas kayo, naiintindihan namin yung English-Filipino accent. O yung Filipino accent, huwag ganon. Ang baduy lang yung tingnan. Ang pangit, ang baduy talaga. Tapos number 1 senator pa. Ano ba talaga yung pinapaportray niya? Amerikano ka ba talaga o Pilipino ka? Majority Floor Leader. I'm very sure, Mr. Speaker, that you know very well that the Committee on Anti-Drugs is very active on RA 9165. I am aware, Mr. Speaker. Oh, you are aware, Mr. Speaker. Thank you. If you are aware, Mr. Speaker, then what was the purpose of the privileged speech? I don't know if my distinguished colleague was present when I was mentioning an amendment on Section 21 of RA 9165, particularly exempting the media from being signatories in drug-related operations, particularly on confiscated items, Mr. Speaker. Talino rin itong Richard Gomez, no? Parang tinaruan na lang niya itong itong number 1 nyo, na post na ito na, parang tinuruan na lang ni Richard Gomez kung ano ang dapat sa kanyang panawagan. Thank you, Mr. Speaker. The reason why I wanted to
ask the good gentlemen is because, RA 9165 was passed already in the last Congress. And during this Congress, it has also been amended. And in Section 21 of RA 9165, I don't know if the good gentleman is aware, the Deputy Majority Floor Leader is aware that Section 21 has been taken up. Can you repeat that? Walang alam. Tagalogin ko po. Mabuti pa. English ng English. Pagka kinausap naman ng English, hirap na hirap makaintindi. Siyempre, tinagalog ka ng English Kong Richard. Aware po ba tayo na yung Section 21 po, ito po ay tinitake up po dun sa amendments natin sa RA 9165 in the committee. Kaya nga po, Mr. Speaker, kailangan natin balikan at bilis-bilisan po ang problema. Ngayon, sinabi niya, hindi niya alam. Ngayon nga, kailangan balikan. Kailangan nang balikan ang batas. May batas na kasi dyan, tapos ginawa na ng amendment yan, yung mga sinasabi niya. Hindi niya alam kasi bago pa ito sa Kongreso. Nagmamagaling lang. Mahilig lang ito sa grandstanding kasi. Ito si Richard Gomez, alam niya na itong batas ay ginawa na nila ng solusyon at pinasan na yan, binigay na yan sa Senado at saka patuloy tayo, pakinggan muna natin. Po natin sa Kongreso, kaya po tayo napupulaan ng mga kababayan natin, napakarami natin mga batas na kailangang ayusin, subalit hindi po naaayos, kaya kailangan po natin bilis-bilisan. Kung ito po ay na-take up, sana po ay mabilisan pa para agad po ito ay ma-review at magawan po natin ang paraan dahil ito po ay kahilingan ng mga kasamahan po ng ating 4th Estate, Mr. Speaker. Tama po. Napakaganda pong suggestion po niyan. Since kayo po ay malakas po sa Senado, baka pwede po sila pong sabihan ninyo dahil wala po tayong counterpart sa Senado. Tapos na po tayo sa amendments natin. At yung pong privilege speech niyo kanina, pagtanggal po ng media, personalities, pag dumarating ang inventory time, pag mayroong bypass, wala na po sa provision. Masyado kasing pabibo. Basa-basa din kasi Erwin. Yan. Nagkakalat ang number 1. Nagkakalat na. Paano ko magiging senator yan? Getting ho natin doon, Mr. Speaker, we will do that. But for now, we really have to look into this, maybe push on and convince our counterparts in the Senate to pass this law immediately. Matatagalan pa po tayo kasi dadaan pa po tayo ng eleksyon. Pag hinintay po natin na umabot kayo ng Senado, ay isang taon na naman po yun. Congratulations po at inabi niyo na talagang panalo na kayo sa Senado. I'm very happy that a colleague of ours will be in the Senate soon. Yabang kasi. Ibabalik ko lang po, Mr. Senator, na ito pong hinihiling ninyo na tanggalin natin or i-amend natin sa Provision 21 of RA 9165, matagal na po naming tinabaho ito sa aming komite at tinanggal po talaga po namin to. Ang tanging hiling namin, katulad din ng hinihiling ninyo, sana nga po mapabilis natin ito sa Senado dahil Senado po, hindi ko alam pero baka pwedeng kayo na po magsalita, baka pwedeng kayo na mag-privilege speech, pakisabi na bilis-bilisan po para itong hinihiling natin na ma-amend itong Section 21 ay matapos na. I will just have to correct my colleague. Hindi ba po ako senador, Your Honor? Ako po ay isang mambabatas, ako po ay isang representative, hindi pa po ako senador. Do, tumatakbo po ako senador, nais ko lamang po linawin na ako po ay isang congressman. Correct. Ako po ay member ng ACT-CIS party list at hindi po ako senador. Baka ang inyo po ibig sabihin, yung aking po nakatatandang kahuya po, siya po yung senador. Pangalawa, kaya ako nga po pinapabilis-bilisan para marinig po tayo sa Senado. Nabilis-bilisan po nila dahil ito po ay hindi pa naman batas. Habang ito hindi pa po batas, ala hong saysay ang pagre-review, wala hong saysay ang pagtanggal ho natin ng section na yan, Section 21, kung hindi pa naman po ito batas. What I am trying to point out, Mr. Speaker, I guess we have to do something about it. And para marinig ko, kaya ho tayo nagpe-privilege speech para marinig po tayo sa Senado na we are waiting
for their decision, Mr. Speaker. If I can only do a privileged speech in the Senate, then I will do so. Unfortunately, I'm still here. Gusto mo, pumunta ka na doon. Pumunta ka na doon sa Senado at sabihin mo, gusto ko na lang gumawa ng privilege speech kasi alam ko mananalo na ako. Diba? Gunggong. Number 1 ka naman sa survey. Sabihin mo, number 1 naman ako sa survey. Pubili lang ako mag-privilege speech dito para mabilis-bilis na itong batas na ito. Ay, nako. Ito mga guys, ako, para sa akin, hindi ko talaga iboboto itong mga ganito. Of 19 Congress, Mr. Speaker. Salamat. Salamat, Mr. Congressman. Sinabi ko lang po yung sinabi niyo na gagawin niya pagdating niyo po sa Senate. Inulit ko lang. But Mr. Congressman, we do something about it. We have done something about it. In the committee level, ito pong Section 21 na hinihiling ninyo ay wala na po. Alam niyo ho, Mr. Speaker, ito po ay nasa committee level. At tulad po ng sinasabi ko, kaya ko nga po, I am pushing for it. Bilis-bilisan po natin. Marami po tayo mga batas na pending po ngayon. Hindi lang po itong 9165. Marami pong kailangang revisahin, reviewin. Ang kailangan lang po natin ay bilisan po dahil ang taong bayan ay nag-aantay po at hindi po tayong ika nga ay pwedeng manahimik o kaya mag-relax dahil po nakatingin po sa atin ang ating mga kababayan at gusto po nila na bilisan ang pagpasa, pag-review, whatever, ang ng mga batas po natin, Mr. Speaker. Busy ang Kongreso, busy ang Senado, sa pag-atake dito kay sa mga Duterte. Di ba mga guys? Ikaw rin, busy ka rin eh. Palagi kang nakasumpot doon kay Tambaluslos sa mga ayuda-ayuda na yan. Di ba? Alam mo doon. Mag-iiba talaga ang tao, pag nabigyan ng Panginoon nila dyan. Nag-iba nga ito si Grace po at saka si Chis Escudero. Biruin mo, tinanggalan ng zero budget itong PhilHealth. Di ba? Mga tuta kasi ito ni Liz Satanas. Yung mga artista, doon na sa kanila lahat. Si Vice Ganda, di ba? Dati yon talagang bumabatikos yun sa mga Marcos. Ito, sila si Pangilinan. Sila si Sharon Cuneta, di ba? Sa bagay, itong mga tao na ito, mga personality nito, mga ABS-CBN dati ito may mga galit sa mga Duterte. So, kahit na kakainin nila yung mga sinasabi nila, it doesn't matter sa kanila. Wala naman tayong problema dyan. Kasi wala naman kayong mga kwenta talaga. Sunod-sunod din kayong bangag. Therefore, Mr. Speaker, I think the correct manifestation should be, since the requested section is to be amended, and it has been replaced already, Mr. Speaker, is that the correct manifestation should be, we request that the Senate should fast-track this House version of RA 9165. That, I think, is the correct manifestation, Mr. Chair. Di ba? Hiyang-hiya siya doon. That is the correct manifestation. Mr. Tulfo, mag-aral ka muna. Huwag ka puno accent ka dyan. Ano ka ba talaga? Amerikano ka o tagabit yan? Hindi natin maintindihan itong tao na to, kasi nakakailang kaso na to sa kanyang citizenship. Kaya nga hindi ito nakapasa ilang beses dyan sa mga committee on appointment kasi na-question ang kanyang citizenship, ang kanyang talagang nationality. Ano ka ba talaga? Hindi niya inaamin na si Weinstein ito na politiko Bakit nakalusot pa rin dyan sa appointment dyan sa ACT-CIS nila sa Kongreso? But anyway, hindi natin mapigilan pag nasa poder talaga sila, makikita naman natin itong mga ginagawa ng mga Tambaluslos dito kay VP Sara, dito kay Duterte, yung mga Quadcom nga, yung lately, di ba? Naman ang tinutumbok nila? Si Paulo Duterte, Pero, alam po natin, lumalakas po ang pwersa ng mga Duterte hanggat sinisiraan itong mga bangag na makikita po natin kung sino talaga ang nagsisinungaling, sino talaga ang mga bayaran dyan. At ang mga, alam mo na, mga traditional politician. Alright, hanggang dito lang tayo mga guys. Thank you dito kay PH Update. At saka maganda po itong pinakita ni Richard Gomez. Para sa akin, mas bagay po itong si Richard Gomez dyan sa Senado kaysa dito sa pag-grandstanding na tulpo ninyo dyan.
Diba? Alright, thank you for watching mga guys. And again, thank you po sa mga bagong subscribe dyan. God bless you all po. Merry Christmas.